Hello guys, ito ang Poblasyon Dawis, Bohol. Sa likod ito ng simbahan na hindi na nila ito inasikaso, napabayaan na nila itong parang may bahay-bahayan dyan. Tambayan sana ng mga dumadaong na pambot habang naghihintay ng kanilang mga transaksyon. Pero nagiba na, nakatagilid na. Delikado na pumasok dyan. So yan ang simbahan ng Dawis. Sa kaliwa yung bridge papuntang Tagbilaran. Ito ang una-unahang bridge dito sa Tagbilaran, Dawis. Tapos yung hill na yon, andyan yung Bohol Plaza, Sara Cafe. Yung kalsada paakyat diretso na ng Panglao, gitnang kalsada via Tinago. Medyo malayo-layo ito kung galing ka ng Tagbilaran papuntang Panglao, pero kung galing ka naman ng Baclayon diretsong Panglao, malapit-lapit, hindi ka naiikot ng causeway. At saka nilaparan nila yung kalsada, nagiging 4 lanes na, used to be 2 lanes. Pati yung tulay malapad na rin, dalawang 2 lanes na, one way, 4 lanes sa lubong, pero may island sa gitna. Balita ko may may mga hearsay o rumors na may tubig lumalabas sa gitna ng simbahan na nagpapagaling daw. Not sure, I'm not fanatics about that. Yun lang ang kwento-kwento nila. Anyway, yung pakanan sa junction puntang Baclayon, yung pakaliwa papuntang Tagbilaran. Sinubukan kong paliparan hanggang causeway, kaso nawawala na yung signal sa remote control. So yun ang papuntang Panglao, yung kanan papuntang Tutulan. Yan yung 7-Eleven sa kanto. Anyway, thank you for watching, and please don't forget to subscribe to my channel. Hope to see you on my next video, guys. Shoutout tayo sa mga kaibigan na sa ibang pa, may kaibigan niya sa ingat ka palagi, yan ang sabi nila. Sama ka diri, sama ka diri, sama ka diri, mamali diri, sama ka diri, sama ka diri, sama ka diri, mamali diri, sama ka diri, sama ka diri, sama ka diri, mamali diri, sama ka diri, sama ka diri, sama ka diri.
ito ang Virgin Island na reopen ito noong March 20. Halos isang taon din itong isinara dahil may nagbandal sa mga corals. Ngayon open na, wala na rin yung mga stalls na kainan sa may sandbar. Medyo high tide pa ng oras na ito, pero after 2 hours low tide na lutang na yung sandbar. Magbabayad ka ng 100 sa DENR dito, tapos magbabayad ka rin ng 50 pesos doon sa toilet. I'm not sure what's gonna happen pag nag-open itong restaurant owned by Korean, or nagre-renta ang Korean dito sa restaurant. At least noong magbabayad ka ng 100 sa restaurant managed by Korean, kasama na doon paggamit sa toilet. Mayroon silang restaurant mag-open soon, kasama na doon ang pictorials around the whole island. Hello guys, ito ang Virgin Island na reopen ito noong March 20. Halos isang taon din itong isinara dahil may nagbandal sa mga corals. Ngayon open na, wala na rin yung mga stalls na kainan sa may sandbar. Medyo high tide pa ng oras na ito, pero after 2 hours low tide na lutang na yung sandbar. Magbabayad ka ng 100 sa DENR dito, tapos magbabayad ka rin ng 50 pesos doon sa toilet. I'm not sure what's gonna happen pag nag-open itong restaurant owned by Korean, or nagre-renta ang Korean dito sa restaurant. At least noong magbabayad ka ng 100 sa restaurant managed by Korean, kasama na doon paggamit sa toilet. Mayroon silang restaurant mag-open soon, kasama na doon ang pictorials around the whole island. Hello guys, ito ang Lubuk River. Marami ang nagkaroon ng hanap buhay dito. Mga may-ari ng bangka, restaurant, ang LGU ng Lubuk, pati ako, tour driver, na kinabang ako dito. Ang mga tour driver dito, 100 per head bawat pasahero na sasakay. Na tapat na walang ulan, kaya super linaw ng tubig. Although mababa ng konti, swimmable naman ang ilog na ito. I'm just not sure bakit nawawala yung mga stand-up paddleboard dito. Dati kasi maraming nag-stand-up paddleboard dito or kayak, pero wala na masyado ngayon. So yan ang aerial view ng Lubuk guys. Yung simbahan na yan, nahati yan during the earthquake, pero na-restore nila. Well done, Lubuk LGU. Sobrang ganda. Sabi pa nga ng nakalagay doon sa plaza ng Lubuk, a piece of heaven daw itong Lubuk. So far naman maganda dahil sa river na ito. Other than that, not much attraction. May mga resort na pakunti-kunti o may liliit, kasi ang karamihang mga tao dito sa Panglao na Kabul. So that's how it looks like guys. Ang tagos ng ilog nito papuntang Luway. Although may floating restaurant din sa Luway, mas patok ang Lubuk. Mas kilala at talaga ang Lubuk kaysa Luway. 50 pesos lang ang diferensya sa Luway at saka sa Lubuk. Commission wise sa driver, pareho lang. Mas systematic sa Luway. Kasi pagkabayad ng customer, barcode na agad, diretso na commission. Anyway, thank you for watching guys, and
please don't forget to subscribe to my channel and hope to see you on my next video. Please like, comment, or share as well regarding your experience in Lubok. And hello guys, ito yung mga sample houses sa Royal Palms Bohol, Dao, Dawis. Ito yung aking team sa Filipino Homes, Weary Team Eagles, with Salome Bernales, with Boss Silvestre Cadigal, yung si Boss Joseph. Kaning dako mao ni pinakadako nila, 6 bedrooms, 2 story, 3 toilets, conforme lang sa budget. Mao ning site nga gi-develop para sa mga pre-selling units. Onya kaning sa tuo kuan ni siya Royal Palms 4. So maka-feel you ka nga secure ka magpuyo diri kay walay basta-basta makasulod kay naa may kuan security guard.